Sa akin mga pre, magandang araw po sa lahat at, pag-usapan po natin ngayon yung mga maiinit na issue po dito sa politika, mundo ng politika, ayan. Oo, and then, yung mga problema po ng, yung problema ng Pilipinas 'no, lalong-lalo na pag-usapan din po natin ngayon itong, babaeng malapit ng ma-impeach. Walang iba kundi itong si Sara Duterte. Pero siyempre mga pre 'no, unahin po natin itong, balitang ito 'no, ayan. About dito kay, former House Speaker Martin Romualdez, ayan. Ayon dito, walang balak tumakbo sa ibang posisyon. So, anyway, bago po natin ito basahin, ayan, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. At, ito po 'no, apat po yung topic natin ngayon at unahin po natin 'to mga pre 'no. Ayan, ayon dito mga pre, wala umanong plano si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tumakbo sa ibang posisyon sa, ah, 2025. Ayan, ito'y, kumbaga 2024 pa po ito na, balita mga pre, pero atin lang binalikan. Pero yun na nga, nangyari naman talaga 'no. Ano po yung, bakit po natin ito kinontent? Kasi po, gusto ko po yung tao na may isang salita. Katulad ni Sara Duterte, may isang salita, hindi siya pumunta. Kaya gustong-gusto ko po yun. Si Sara may isang salita, pag sinabi yan, takot, ako, takot siya. Pero dito kay former House Speaker Martin Romualdez, natuloy naman po yung kanyang sinasabi, no? So, yan yung mga taong may isang salita, di ba? Na hindi naman kasi yung iba dyan, posisyon talaga yung hinahabol, no? Katulad ni Sara Duterte, atat na atat sa posisyon. Nakakahiya. Oh. Ayon pa dito, sa groundbreaking ceremony ng mega hemodialysis center sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City, natanong si Romualdez kaugnay ng kanyang plano sa paparating na halalan. So ito po yung election noong 2025 mga pre. Ayan. Ayon dito, siguro mananatili muna ako sa first district ng Leyte. Adjust to my work kasi marami pang kailangan tapusin sa first district, sabi ni Romualdez. So, ito po hindi po posisyon yung habol ni Martin Romualdez, kundi trabaho po. Marami pang kailangan tapusin sa kanyang distrito at gusto niyang pukusan yon. Ayan. Kahit pa siya ay sinisiraan sa mundo ng politika, pero siya ay tuloy pa rin po yung kanyang trabaho. Hindi katulad ni Sara Duterte, ang aga-aga pa, nangangampanya na. Di ba? Nakakahiya. Ayon pa dito, si Romualdez ay kasalukuyang nasa ikalawang termino. Ang isang kongresista ay maaaring tumakbo ng hanggang 3 magkasunod na termino. Nang matanong kaugnay ng halalan sa 2028 presidential elections, sagot ni Romualdez, matagal pa yon. Matagal pa yon. Ayan. So, si Sara Duterte, anong ginagawa? Ikumpara niyo po si Martin Romualdez kay Sara Duterte. Ang aga pa. Nangangampanya na. Nakakahiya. Ang sarap lang balikan at ipagkumpara ang dalawang politiko, no? Kung sino yung sakim at yung tahimik lang, 'di ba? Na may talagang hakbang na ginagawa para sa mga Pilipino. Okay. So, anyway, move na po tayo no sa next topic at pag-usapan naman po natin itong si Sara Duterte, yung 125 million kasi hindi pa rin ako makapaniwala. Oras lang po ang talagang kumbaga oras lang ubos na yung pera. Yung ine-expect po natin lahat is 11 days. 'Di ba? Pero ginulat po ni Madriaga ang buong Pinas, buong mundo. Nung siya'y nagsalita na. Dahil oras lang po pala, no? Ang kumbaga oras lang ubos ng confidential funds.
125 million. Akalain mo yun, pera po natin yun, tapos winaldas lang ni Sara Duterte ng ganun-ganun lang. Diba? Masakit po yan para sa ating katulad nating mga mahihirap, mga pre. Oo, talagang masakit po ito, pero si Sara Duterte, mga pre, ibang klase. No? Ibang klase magwalda. 125 million. Wala pang 24 hours. Yeah. Wala pa pong 24 hours, wala na. Saan kaya napunta yung pera? 'Di ba? Hindi kasi ito simpleng pagkakamali lang. 'Di ba? Ang usapin ngayon ay para sa taong bayan na tila nilusot ng napakabilis. Pera ng taong bayan to. Ayan, si Sara Duterte paulit-ulit humihingi ng tiwala. Pero paano magtitiwala ang publiko kung ang 125 million confidential funds ay naubos daw sa loob ng ilang araw? Ayan ha. Yun yung lumang balita. At ayon pa sa mga lumalabas na testimonya, posible raw na nalinis sa loob ng mas mababa sa 24 hours. Parang magic lang. Diba? Sa normal na operasyon ng gobyerno, kapag may ganyang kalaking pondo, dapat may malinaw pong proseso. May dokumento, may approval, may timeline, may ebidensya kung saan napupunta ang bawat sintimo. Pero sa nangyari dito sa pinagagawa nitong si Sara Duterte, baliktad po. Diba? Pera muna, saka dahilan. Release muna, saka paliwanag. Gastos muna, saka na yung resibo. At yan ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nagtatanong. Kung lehitimo ang paggamit, bakit minadali? Kailangan bang madaliin? Kung malinis ang transaksyon, bakit maraming butas? Kung walang tinatago, bakit hirap ipakita ang mga detalye? Mas lalong umiinit ang isyu dahil may mga tanong. Ayan may mga tanong din po tungkol sa salin at posibleng hindi tugmang deklarasyon ng yaman. Kapag pinagsama-sama mo ang confidential funds issue at salin discrepancies, iisa yung amoy. May money trail na ayaw ipakita. Hindi pwedeng sagot dito ang drama. Bawal po yan. Hindi pwedeng pagalit kan sasagot. Hindi pwedeng magpapabiktim ka lang. No. Ang kailangan dito ay katotohanan. Kaya, Sara Duterte, kung wala kang kasalanan, ilabas mo ang detalye, records, ipaliwanag ang galaw ng pera. Patunayan sa taong bayan na hindi ginagawang personal ATM ang kaba ng bayan. Tandaan mo ito. Ang confidential funds ay hindi confidential sa taong nagbabayad ng buwis. Diba? Yan yung pakatandaan mo, Sara Duterte. At kapag pera ng bayan ang pinag-uusapan, walang apelyedong dapat pinapaboran. Kahit Duterte ka pa. Diba? So, yun po mga pre, idugtong pa po natin ito, no? Kayo mga pre, anong komento nyo dito? No, wala pang 24 hours, ubos na yung pera. Komento naman. Para magbasa po tayo ng inyong mga komento. Ayan. Ito pa, idugtong pa po natin ito. Balikan pa po natin yung hearing nung April 14. Gusto kong balikan to mga pre, no? Ayon dito, absent again. VP Sara skips impeachment hearing. Vice President Sara Duterte was once again absent during today's impeachment hearing with only her nameplate. Pangalan lang marking her assigned seat. She was expected to sit between impeachment complaint endorsers. Leila de Lima at Manila 6th District Bini Abante. This comes as Duterte has filed a petition before the Supreme Court seeking a temporary restraining order to hold the proceedings.
Ayan, citing due process concerns and questioning the subpoenas issued by the committee. So, ayan expected po sana natin na si Sara Duterte darating kasi binigyan naman po siya ng chance na siya ay magpakita, siya ay sagutin ito, 'di ba, yung mga paratang laban sa kanya, lalo na't nandun si Madriaga para magkaalaman po. Pero ang tanong, bakit absent na naman yung inyong pinakamagaling na Vice President? Kasi kung wala kang tinatago, dapat handa kang harapin si Madriaga. Kung malinis ka, dapat taas noo kang haharapin mo itong si Madriaga kasi sasabihin mo pa, bakit mo ako saan ng ganyan? Pero natakot po si Sara Duterte kasi marami pong dalang ebidensya itong si Madriaga, no? So, ang pagtakas, ang pag-absent, ang pag-iwas is sign of guilt yan. Sign of guilt yan. Anong ibig sabihin nito, Sara Duterte? Naduduwag ka, natatakot ka. Akala ko ba bloodbath? Kung bloodbath yan, dapat sumipot ka. Ipakita mo sa mga Pilipino, no, na matapang ka, maangas ka. Pero wala ka. Yung agila, sisiw lang pala. Minsan kasi, pag alam mong sisiw ka, manatili ka na lang sa sisiw. Huwag ka na mag-ambisyon na maging agila ka pa. Hindi ka nababagay maging agila kung sisiw ka lang naman. Yan yung pakatandaan mo. So kayo mga pre, anong inyong absinos, sa Bisaya pa absinos, no? Anong inyong reaksyon at opinion dito? Ayan, paki-comment nyo naman mga pre para naman mabasa natin ang inyong mga comment. Ayan. At syempre, ito na. Idagdag natin sa topic natin ito mga pre. Itong tagapagtanggol ni Sara Duterte. Huwag tayong papadala. Ito tandaan po natin to mga pre. Huwag tayong papadala sa titulo. Sa, kumbaga, sa salitang matatamis, di ba? Huwag po. Dahil hindi lahat ng may titulo ay neutral. At hindi lahat ng nagsasalita ng legal terms ay nagsasabi ng totoo. Tandaan nyo po yan. Di ba? Porket ikaw ay graduate ka, lawyer ka, pag nagsalita ba yan, pag pinagtanggol ka ba niyan, nagsasabi na ba ng katotohanan yan? Naku, alam po natin ang trabaho ng mga lawyers, lalo na pag DDS lawyers. Always po silang nandun sa tagilid na sitwasyon. Eto ngayon mga pre. Ngayon, biglang sumulpot si Den Pastrana para depensahan si Sara Duterte. Ang dating, academic law, objective law, neutral daw. Pero teka lang. Neutral ba talaga? O isa na namang tagapagtanggol ng nagtatago sa likod ng proposisyon? Kasi kung purely academic po ito, bakit may malinaw na political trail? Hindi lingid sa kaalaman ng marami na siya ang number 1 nominee ng AA Kasosyo Party List. At ano ang kasaysayan ng grupong ito? Dating kinuha si Muka Uson bilang nominee. Isang kilalang Duterte loyalist at propagandist. Ngayon, tanungin natin ang sarili natin. Coincidence po ba yan? Coincidence pa ba yan? Kapag isang beses, pwedeng tsamba. Kapag dalawa, pwedeng duda. Pero kapag paulit-ulit na connection sa isang kampo, hindi na yan aksidente. Pattern po yan. Kaya wag tayo magpaluko sa salitang din. Dahil ang tunay na tanong dito ay hindi kung ano ang titulo niya, kundi kanino siya kumakampi o nakatayo. At kung ang depension niya kay Sara ay laging pabor sa kapangyarihan, laging pabor sa isang pamilya, at laging laban sa pananagutan, alam nyo na. Di malinaw,
malinaw pa po ito sa sikat ng araw, mga pre. Alam na alam nyo na. Ito yung katotohanan ko, kontrahin niya. Alam nyo na. Diba? Alam nyo na po kung sino yung pinaglilingkuran ng taong ito. Oh. Maliwanag pa po yan sa puwet ni Maharlika. Ha? Hindi po sapat ang diploma para linisin ang bahid ng politika. Hindi sapat ang titulo para pagtakpan ang pagkiling. Oh, Jane Pastrana, kung tunay kang independent, ayan ha, bakit parang scripted ang depensa mo? Oh, bakit kapag si Sara ang usapan, biglang abogado ka ng kampo? Oh, kaya mga pre, tandaan nyo ito ha. Oh, may mga taong ginagamit ang kaalaman para ipagtanggol ang katotohanan. Pero mayroon ding gumagamit ng titulo para linlangin ang publiko. Oh. At sa nakikita natin ngayon, ayun na, kayo ang humusga kung alin doon si Dean Pastrana. Diba? Kung palagi nang kinukontra yung katotohanan, diba? Yung pananagutan, kinukontra niya, alam nyo na. Diba? Parang si Marcoleta lang yan. Nako. Kaya kayo mga pre, anong inyong reaction dito? Anong inyong komento? Comment nyo na po yan para naman po mabasa natin yung inyong mga comment dyan mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa video ito, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman maging updated po kayo sa mga uploads natin. Ayan, syempre, no? Meron din po tayong, dyan, may TikTok, pwede kayo mag-follow, may Facebook page po tayo, pwede kayo mag-follow dyan. Ayan, syempre, no? I-share po natin ang video ito sa inyong mga GC. Ayan. So, maraming salamat po. Hanggang dito lang muna yung ating video. Ingat po kayo lahat. Magandang araw po sa inyo.